Nasa bangketa pa rin. Ano to? Barangay? Nasa bangketa pa rin, no? Grabe, oh. Sigurado to kay Joel Chua to. Sigurado. Pangalan, eh. Ayan, nakikita ko na yung pangalan ni Joel Chua. Putang ina. Hayop talaga. Zone 25. Saan to? It happened in Mekawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest dyan ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin nun. In fact, these people... Na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Gawin nila, anong gusto lang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nag-release na ng police report ang BHPD. Ayan na, magkakaalaman na ito mga kasama kung ano ang totoo sa di totoo. Kasi meron nagsasabi na tampered, anak ng bugi. Na tampered? O eto, isang mensahe mula dito sa ating kababayan abroad na siya mismo siguro ang magpapatunay na totoo lahat. Ito pa, kung sakasakali na umurong si Mamang Quezon dito sa pagka-SP, sa Duterte Block may inihaing kandidato. Sino ito? Yan ang alamin natin. Pero for sure, gusto nating tumakbo. Si Senator Marcoleta para dyan sa pagka-Senate President. Pero kung hindi man, doon natin sa Duterte Block tayo. Huwag tayong papanig doon sa mga dorobo. Nako, meron naman silang pan-divert sa usapin aresto kay Bato o kay Senator Bato. Aarestuhin daw. Saan naman? Puro naman kayo bintang. Meron pa nga yung isang retired general parang dinawit ni alias Toy Toy. Nangyari, magsosorry. Pwede ba yun? Eto, pasok natin to. Pero bago yan, nakalike ka na ba? O mag-like ka muna. Share mo na rin. Samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para may notification ka araw-araw. Pasok! Isa sa mga certified DDS na si Dean Chase ang nauna nang nagsiwalat at nag-release ng dokumento sa pagkasawi ni Paulo Tantoco na kinasasangkutan ni First Lady Liza. Kamakailan nga ay sinundan pa ito ng commentator at journalist na si Bobby Tiglao na agad-agad namang kinontra at pinamuka ni Auntie Claire na fake police report ang isiniwalat at ipinakita ni Bobby Tiglao. Pero ngayong araw, ipinakita ni Dean Chase kung papaano ba masasabi at masusuri ang dokumento. Yan. Kung ito ba ay tampered o kung ito ba ay original at authentic. Sinabi nga niya sa kanyang vlog na ang mga kumakalat na police report ngayon ay tila peke, tulad na lamang ng inilabas na police report ng Net25. Ayon nga kay Dean Chase, sa pamamagitan ng watermark ng Beverly Hills Police Department mismo, dapat mayroon ng isang dokumento. Dahil kapag inedit mo ito, ganito ang lalabas. Dahil ang dokumentong ito ay protected. At syempre, dapat may watermark na authentic, gaya ng ipinapakita sa video. Kaya tila dismayado ang certified DDS na si Dean Chase sa Net25. Bakit? Dahil agad-agad na naglabas ng dokumento ang Net25 na hindi muna sinusuri ang mga dokumento. Sinuri ni Dean Chase ang dokumento mula sa Net25 na mula do sa Beverly Hills Police Department at kanyang nakita na tila may naiwanang mga watermark sa dokumento kapag ito ay na-print. Ang paliwanag ni Dean Chase, ang orihinal na kopya
o original o authentic na police report mula sa Beverly Hills Police Department ay dapat nga may watermark. Pero kapag na-print na ito, mawawala dapat ang watermark. At base sa nakita ni Dean Chase, mayroon pang natitirang mga watermark mula sa Net25 documents. Ibig sabihin daw, tampered or edited ang nilabas ng Net25. Oh no! Kapag napatunayan na tampered ito mula sa Net25, abay tila masisira yata ang credibility sa pagbabalita ng Net25. Ngunit sa inilabas na police report ni Bobby Tiglao na nasabi nga ni Auntie Claire na fake police report daw ito, ay tila naman tama itong si Bobby Tiglao. Oo nga, nag-deny ang Beverly Hills Police Department tungkol doon sa dokumento. Hindi daw kanila yon, pero walang sinabi tungkol sa laman nito. Kailangan matalas ang mata mo sa mga bagay na yan. Tineknikal ng pulis. Kasi pwede nga naman nilang sabihin na hindi opisyal na nilabas ng departamento nila yon bilang palusot. Pero wala silang sinabi na mali yung laman nung hindi opisyal na report. Heto ang sabi ni Bobby Tiglao. So what was First Lady doing while Tantoco, husband of her staff Dina Arroyo, was dying from cocaine overdose? Sleeping? Did Beverly Hills Police inadvertently disclose a cover-up? The first report that was circulated in media was signed by Records Supervisor Donna Kersey. What the BHPD claimed it did not release was the part in was mainly this. Companions of the victim were summoned to BHPD from questioning, which were Dina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alex Samiro. Trump's boy obviously asked BHPD to deny that it released this on grounds of national security. It involved the spouse of the head of state of a country which the U.S. wants to be a military base to defend Taiwan. The big question is why the police records supervisor did not herself issue a statement that what was circulated in media was not what she issued. Nako, yun na. Kung ano man yung issue na ito na lumalabas, malaki nga hong problema ito. Kung totoo man yung sinasabi na tampered at merong error o talagang sinadya, hindi natin mapapatunayan na sinadya. Baka siguro nagkaroon lang ng error. Hindi rin natin sinabi na gustuhan nila magbalita na hindi maganda. Tsaka wala naman tayo nababalita na ginawa ito ng Net25. Marami namang hokus-pokus, marami namang gumagawa niyan para siraan lang talaga. O, kita nyo naman. Bakit? Kita nyo na nangyari sa kanya. Implikasyon nila dahil nung nangyari, yung pagpapatalsik kay Ate Eden, baka mamaya, sabi ni Aling Ledesma, may kwentong ganun. Baka hindi mismo Net25. Pwede mangyari. Magaling to si Aling Ledesma Pwede mangyari yun. Nang alin? Gawa kwento. Kunyari, Net25 ang nag-upload. Net25 ang nag-print. Net25 ang nag-expose. Kasi may logo madali lang gawin yun. Basta mateki-teki ang utak mo. Pero hanggat walang lumalabas na konkreto ebidensya, wag muna tayo maniniwala na sila ang nagpakalat yan. It was a higher-up, a Lieutenant Chris Coulter, representing the Investigative Services Division, who informed Net25 and me, as I emailed the PD myself, that that information was not released by the department. It didn't deny the... Alam nyo na yung usapin dito lagi na lang na, meron na naman silang banat, meron naman silang pahapyaw, meron naman silang mga, ewan ko sa inyo, kung ano mga kagustuhan nyo. Pero ang alam ko, ito, mas maganda yung pag-usapan dito Lalo na si Kuya Jen at Kuya Nelson. Sino ay mababanggit dito? Sigurado, panigurado, iiyak na naman yung mga mababanggit dito. Bakit? Oo, kayo ang pulutan ngayon dito. 50%. Hindi higit sa 1 trilyon. Di ba? Ngayon,
Mabuti-buti nga yung custom ng mga nakaraan, nakakahit ng target, sobra pa eh. BIR na lang, BIR. O yung BIR, magkano ang 2024 collection nila? 2024 collection, Oh, BIR. BIR, Oh. kasi lahat ng buwis sa kanilang pasok. Yes, oo. Samantalang sa customs ay yung mga Yung mga pumapasok na pumapasok lang, produkto, di opo, ba? oo. Ito dapat sobrang taas. Oh. Kaya lang, alam mo ba kung magkano ang naipasok ng BIR? BIR lang, oh. 2024 collection, BIR, 2.848 trillion. Oh, halos 3 trilyon lang, ano na? O, wala pa. Oh, wala pa. Ay kung again, sabi ko nga, Nelson, 20% tax collection efficiency lang. Palong-palo tayo. Lalagpas tayo doon sa ating target. Oh. So kung susumahin natin yung 2.8 Oh. saka yung almost 9 billion, Sabi mo nang 1 trillion na lang doon sa ano, sa custom. tapos the 3, wala Oh. pa tayong 4 trillion, Oh. sabihin natin 2 o 4 trillion, Oh. magkano yung budget natin? 6.7 trillion. May utang pa Kulang ah. Kulang pala tayo. Kulang nga tayo. Grabe. Yes. Ang kita, pag sinama-sama mo lahat ang suma, minsan narinig ko na kay Kong dati, kinumpute niya yan eh. Oo. Mga 4 to 5 trillion lang eh. Oo nga, tama. Kaya nagdadagdag tayo ng halos 1 trillion Kulang sa nga. ating national budget. Kulang nga tayo ng 2 trillion. Dipisan tayo eh. Dipisi tayo, dipisi. Deficit. Oo. Buwis. Ira. Diskitahan yung maliit na pera natin sa bangko. Di Di ba? ba? No? Ba't kasi napirmahan pa? Dapat ito yung isa sa binito eh. Oh. Ayun. Ayun na, ang usapin dito ha. Oo. Ang bayarin na, ang budget na naman ang pinag-uusapan. Ang bilis pirmahan ha. 2026 budget. Whoop! Ang bilis ha. O, saka may usapin pa. O, sino itong... Bilhin nyo na sa bangko pera nyo, pag-iinteresan pa. Hindi nyo ba alam kung magkano lang binibigay ng bangko na interest? Ha? Sentabo lang. Tapos kayo 20% gusto nyo, pusang gala naman oh. Mapapambusang gala ka talaga oh. Iba ang gobyerno. Ha? Ibang klase. Hindi ako nagmura ha. Sabi ko pusang gala. Mapapapusang gala ka talaga. Atin na-realize kasi matutupad na pala. Yun nga. Isang sabi, batas na pala yan. Batas ito eh. Ay, kaya pala nagingit-git din ang Pangulong Rodrigo Duterte. Nasaan? Eh, hindi lang yun, Jen. Oo. Pati ang Bulkang Taal. Nag-aalburuto. May kinalaman ba sa 20% ng paninigyan? Mukha kasi. Ang tutok pala sa bahay ni Recto. Ina. Puro Batangas nga. Oo nga, sabi ko sa iyo. Oo. Ang problema ho, ano bang latest sa Taal? Kanina ho kasi alas 3, nag-umusok ang bulkan eh. Oo nga raw. Ang sabi ng mga taga doon, nako, baka nagagalit ang bulkan dahil kung ano-ano ginagawa. Oo. Yun. Nagkukuha kayo ng kung ano-ano dyan sa... Diyan sa Taal Lake, dyan. Oo. Ngayon daw, may nakuha na namang sako eh. Ayun na nga, nakita ko mga video. Kahapon, may hinukay sa sementeryo. Natural, may... Marami talaga buto ron. May buto doon kasi doon sa wala sila Oo. wala, may nakuha buto, kaya buto ng hayop. Diba Oo. doon sa lawa? Out of 91 bones, Oo. 6. 6 ang buto daw ng tao pa. Oo. Hindi pa natin alam kung sa tao ngayon. Hip bone daw eh. Pero ngayon, may bago ba? Sabi. May nakuha na naman daw ng mga buto. Ni Secretary Remulla. Nako. Ang kanyang sabi, merong sako na nakuha na may buto ng tao. Oh, sutukoy talaga. Buto ng tao. agad. Ewan Na ko DNA kung- nila tawagan. Hindi ko nga alam kung naging expert na sa mga buto. Samantalang, di ba? Nung ipakita, ganun yun din ang sinabi nila noon. Oo. Nung nakakita sila ng unang sako, di ba? Andyan na yung mga buto ng tao. Oo, Kasi nung pinakita sa expert, ay hindi po, 91 ho ito, pero 6 lang ang... Buto ng tao. Oo. Posible pa. Hindi pa ka sure. Hindi pa sure. Hindi pa sure talaga. Ang nag-announce naman yung Miko Clavano. Bakit bukod sa Taal Volcano, ay nag-aalburuto din ng dating Pangulong Duterte? Kasi Yan, nga, yan. ito daw mga missing sa Bungero ay kinokonekta sa Oo. Duterte administration. Diba? Mukhang may kinalaman daw sila sa pagkawala ng missing sa Bungero. Gusto niyo ba marinig? Ito po, Sige, pakinggan natin. Yung ito yung naunang pahayag ni Secretary Boying Rimulya kung paano niya sinasangkot ang mga Duterte sa missing sa Bungero. Yan Si ha. Boying, sige nga po, pakinggan, parinig namin. Nagkaroon ng intersection ng mga kasong to. In an arrest made Yung sinasabi niya intersection. Dapat ginawa na lang elevated U-turn para mas mabilis. in Valenzuela, may kawayan. In May Kawayan, where drug suspects who were arrested were also intertwined with the Isabong. Meron talaga nagkaroon ng isang incident na napagtagpi namin, napagdikit namin yung dalawang kaso yan. And it happened in May Kawayan, in a gas station there. Nagkaroon ng arrest dyan ng dalawang tao na nakakulong ngayon sa Batangas. But we had problems with that case. Kasi nga, naghihilahan yung ibang mga personalities about how to treat these suspects. Tsaka nag-recant yung mga kinausap namin. In fact, these people already went to the Senate to testify
nung hearings conducted by Senator Bato de la Rosa on the ISAM. I think that the death squads might intersect more on the death squads. The people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the Bilis magparatang. Ang bilis mag-conclude pala. Sorry. Ang bilis mag-conclude May intersection daw. Itong yung ginagawa ni Tatay Digong. Wala namang ginawa si Tatay Digong. Ha? Bakit ganyan kayo sa mga Duterte? Ano bang ginawa sa inyo ng mga Duterte? Wala naman atang ginawa sa inyo mga Duterte. Ba't gigil kayo sa mga Duterte? Yun lang ang tanong ni Aling Ledesma. Oo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makamove on. Ando na si Tatay Digong sa dahig. Hindi pa rin kayo makamove on. Dahil bakit daw? Sabi ni Aling Lorraine. Kuya Goods, wala raw ebidensya. Yung 30,000 na witness, mukhang nag-aatrasan ata yung 4 na lang natira. Naku po, ayan na. Ano kaya sasabihin? Ano naman ang sasabihin nila dito sa mga nawawalang mga naglalaro ng mga Jolen? O yung mga missing na player ng Jolen? Oo. Sila na naman daw yung mga connected daw sa anak ng tipaklong. drug war and with the ISAM. May mga taong parang involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa ISAM. Kita nyo? Sobra sila. Bahala kayo sa life nyo, ha? Ang kulit nyo. Baka mamaya yan, pag halimbawa nakaupo na si BP Sara, yung mga pinagsasabi nyo, magbaligtaran na. Kasi kung makabira kayo, talagang, proud na proud pa daw, sabi ni Aling Ledesma. No? Ano ito? Gimmick lang ba? Ito, Esmer Samin. Posibleng maghain ng arrest warrant ang ICC versus Senator Bato. Ayon kayo, hindi natin balita na ito. Kasi balita ito balita Hindi naman tayo gumagawa lang ng kwento. Ito ay mga balita at nabibigyan natin ng isang komento at reaksyon. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na bahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ang isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Git niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant sa kanilang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Gawin nila. Gawin nila. Anong gusto lang gawin? If they want to commit this mistake again, then go ahead. They can do that. Yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Tama. Halos ganun Oo. Kasi yung usapin ngayon, malakas ang pangalan. Nagna-number 2 Senador Bato Di ba? Pilit nilang pinapabagsak. Bakit? Kaalyado ng Duterte. Alam nyo naman, pag kaalyado ng Duterte, talagang gagawa sila ng paraan. Meron lang ako napapansin at nanonotice ko lang. Merong isang, wag na natin bigyan ng issue. Matagal pa naman ng 2028 Sa akin lang yun, opinion ko lang at na-obserbahan ko lang. Oo. Pero siguro pag malapit na ang 2028, malalaman nyo yan. Bakit yung isang tao na yun, parang matamlay. Laging matamlay. Oo. Hindi ko alam. Kaalyado ito ni Tatay Digong noon. Pero lagi siyang matamlay. Wala akong nakikitang patungkol kay BP Sara. Yun lang napapansin ko.
Oo, baka siguro may ambisyon. Sa bagay, may ambisyon naman ito noon. Wala tayong magagawa, kahit yun lang ho ang nakikita ng sambayanan, ha. Oo, tuloy. Yun na pala. Yun na pala yung balita doon na talagang pilit kinukonekta at gusto nang arestuhin. Kailan kaya ito? Yan ang katanungan na dapat nating antabayanan. Kasi hindi naman pwede na. Kasi malaking pagkakamali na yung ginawa nila kay Tatay Digong. Dadagdagan pa nila. Wala naman jurisdiction. Asan ang jurisdiction? Di ba wala? Ano ba ang ginawa ni Senador Bato? Di ba? Ginawa niya lang yung tungkulin niya. Trabaho siya ng panunungkulan ni Tatay Digong. Ngayon, dinadawit siya. Sino naman ang aresto? Pag tinanong na naman sila, 5, 4. Rumors na naman. Sino naman ang magbibigay ng warrant of arrest? Meron mang red notice? Abangan natin yan. Yan ang lagi nating aabangan. Ito, Duterte Black, may inaing kandidato. Sino kaya ang magaling sa magaling? Natatakbo. Kung halimbawa, hindi sumama o umurong si Mamang Quezon sa pagka-SP. Alamin natin dito yan. Misil naman ng Duterte Bloc sa Senado na isabak sa Senate presidency ang isa sa kanilang manok, si Senador Amy Marcos o di kaya ay si Senador Bongo. Ito ay kung sakaling umurong si Senador Chis Escudero sa pagtakbo sa nasabing pwesto. Nagbabalik si Mean Corvera para sa balitang yan. Di ba pwede si Senador Marcoleta na lang? Oo, baka pwede. Yung bago naman. Subukan natin yung bago. Yung bagong pagkasenador. Para naman masabi natin na talagang new in the Senate history. Baka mamaya yung bago pa magbigay ng magandang serbisyo. Diba? Sa taong bayan. Tuloy. Posibleng isa sa mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado ang tumakbo sa pagka-Senate President sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Yan ay kung uurong si Senator Francis Escudero sa Senate presidency race. Ayon kay Senador Ronald De La Rosa, ilan sa kanilang napipisil na isabak sina Senator Amy Marcos at Christopher Bongo. Kung halimbawa ayaw ni Chis na maging Senate President, then our second option is somebody from within the Duterte 7 na aming ipupus. Nandiyan naman si Senator Amy Marcos, andyan si Senator Bongo, andyan si Senator Marcoleta, andyan si Senator Marcoleta. Pwede yun, Senator Marcoleta. Para maiba naman. Kayo ba, mga kasama, yung lagi nakasubaybay sa atin. Ano sa palagay nyo? Ano ang tansya nyo? Bago naman, di ba? Bigyan ko kayo ng 10 sa ratings, ha? Ano sa palagay nyo? Ang pwede natin ibigay kung sakasakali na tumakbo i-recommenda from 1 to 10, pinaka-highest 10, ano bibigay yung rate kay Senador Marcoleta? Ako, i-recommenda ko siya, number 10 ang boto ko. Kasi para mabago. Ibahin naman natin. Hindi naman natin sinasabi na na ayaw natin dito sa kay Amy tsaka kay Senator Bongo, pero mabago man lang. Kasi alam ko, sarili ko, nakita ko yung tapang yung dignidad yung prinsipyo ni Senador Marcoleta. Noon pa lang sa Kamara. Ano pa dito sa Senado? Sige nga, isipin nyo. Doon pa lang bumoses na ang mama. Dito pa kaya niyang gawin niya ngayong senador na siya. Tama sa tama, di ba? Yun. Ang boto ko ay number 10 kay Senador Marcoleta. Anybody can become a Senate President. Sir, provided he is being supported by 13 senators. Pero naniniwala si De La Rosa na hindi naaatras pa si Escudero. Mas paboraan niya sila na ito ang mamuno para ituloy pa ang mga programang nasimulan na noong 19 Congress. Para kay Senator JVS ito, hindi na magbabago ang numero at suporta kay Escudero. Isang linggo kasi anya bago ang pagbubukas ng sesyon, aabot na sa 17 hanggang 18 ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Parang wala akong narinig na ganyang anggulo, no, or ganyang information na may possibility na si SPGs ay hindi magtuloy o umurong kasi I would think he already has the numbers, no, to retain the Senate presidency.
nung ang pumirma ako, nasa 14, 15 na eh. So I would think na kasi mas alam nila na I think SPGs has the numbers siguro. Kaya mas madadagdagan pa yan. Leader ng Senado. Sa ngayon, Anong nangyari? Ano? Wala tayong magagawa dyan. Pero mas maraming nakakalamang. Yun nga. Si Mamang Quezon, ang SP pa rin. Yun dito yun ang paniniwala nila. Balik tayo sa Maynila. Ng tipaklong, nakakabuwisit Pangatlong problema na ito Meron naman namataan na pinatayong barangay hall, mantakin yung sidewalk na naman. Aba. Mambabatas. Yan ho ba ang gusto nyo mangyari sa gobyerno nyo? Wala na kayo sa kondisyon yan. Sidewalk para sa taong bayan. Yung MMDA nga, binabaklas yung mga obstruction Kayo naman, kayo ang naglalagay ng obstruction. Ano yan, Kuya Guts? Nabalita lang ho to. Kaya nagtataka tayo, bakit ganun? Puro ganun sa sidewalk tinayo. Ang alin? Barangay hall, binadgetan ng milyon-milyon, tapos sagabal lang pala. Ito. Chua, namumuro na to kay Yorme. Ito, meron pang isang barangay na nasa bangketa pa rin nila tinayo. Sa barangay 272, Zone 25. Ito, panoorin nyo. Ito, may bago na naman. Tingnan nyo, nasa bangketa pa rin. Ano to? Barangay? Nasa bangketa pa rin, Sigurado to kay Joel Chua to. Sigurado. Ayan, nakikita ko na yung pangalan ni Joel Chua. Putang ina. Hayop talaga. Zone 25. Saan to? Ano to? Barangay 272. Zone 25. Diba? Gawain pala talaga ni Joel Chua ang magtayo ng building sa bangketa. Putang ina ka, Joel Chua. Hayop ka. Pinag-aral ka na matagal, wala kang utak. Nayupak ka. Grabe. Yan yung hinahanap nyo kay Sara? Accountability? Kayo nga, mambabatas, gumagawa ng batas, pero number 1 na sumusuway sa batas. Tama. Kita nyo naman yan. Di ba? Nag-aral ng matagal para lang maging professional bobo. Yan narinig nyo mga kasama. Hindi maganda sa pananaw ng taong bayan na gumamit ka ng pera at pondo ng bayan para ipatayo mo dyan sa bangketa. Akala nyo nagbida-bida na kayo sa ganyang sistema. Mali. Hindi ho yan maganda. 2 metro papatayuan mo ng ganon. Magkano inubos nyo? Pag yan ho, inaudit, sigurado status. Bila kayo ng bila kay BP Sara. Kayo pala ang numero 1 na, mga sumusuway. Kayo yung lumalabag. Diba? Isipin nyo. Ano naman problema ang binigay nyo? Daanan ng tao, saan dadaan ng taong bayan? Akala nyo maganda na yung ginawa nyo. Dahil nakapagpatayo kayo. Ang nakinabang lang dyan, yung bulsa. Diba? Tanungin nyo kung magkano pondo na naman ang ginastos dyan. At tanungin nyo sa contractor kung magkano binayad sa kanila. Doon magkakaalaman. Kung magkano ang binigay at magkano ang kinatkong. Saklap, diba? Ang hirap. Ulitin natin para makita nyo. Ito, panoorin nyo. Itong si Joel Chua. Wait lang. Add natin ulit. Kay Yorme. Kasi, ito, meron pang isang barangay na nasa bangketa pa rin nila tinayo. Sa barangay 272, Zone 25. Ito, panoorin nyo. Ito, may bago na naman. Tingnan nyo, nasa bangketa pa rin. Ano to? Barangay? Isipin nyo. Gaano kakipot ng sidewalk tatayuan mo ng ganyang structure? Saan ngayon dadaan yung maglalakad dyan sa pathway na yan o sidewalk na yan? Sa kalsada? Dapat, kung may utak ka, yung pondo na yan, dapat binawasan mo ng tig 5 milyon.
O kaya 2 milyon. Bumili ka ng lupa, yung sariling sa gobyerno na. O sariling patatayuan mo na talaga. Para hindi maka-question. Kasi questionable na to eh. Questionable na to. Pero nyo, wow, sabaw. Kakapiranggot. Ilang milyon kaya yan? Ang saklap naman. Oo. Yan. Kasi ungkat kayo na ungkat sa mga Duterte. Pag kayo ngayon uungkatin, eto na. Ano kaya sasabihin nyo? Ano kaya ang depensa nyo dito? Oo. Hindi matutuwa. Barangay hall, ganyan, tapos ilang milyon ang usapan. Hindi nakakatuwa. Nakakapusang gala kayo. Oo. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Ibang klase kayo. Pera-pera ang labanan. Taga Maynila. Oo, yan pala yung binoto nyo. Ang lakas nyo, ha? Ang lakas niya sa inyo, ha? Oo, District 3. Yan pala yung congressman nyo. Binoto nyo pa? Grabe, ha? O yan, kung mabuti sa video na ito, ha? Pakilagay share ng video, ha? At lagi kayong tabay sa ating mga daily vlog. At nood kayo doon sa mga mapapagkakatiwala ang mga tagapagbalita, reactionista. Hanggang sa muli, ha? Bye-bye!